Yo, what's up, what's up, what's up mga pare ko, kamusta, kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na tanga. Talagang pinagduldulong pa yung tanga. Yo, kamusta mga bossing ko? Nandito na naman tayo sa aking YouTube channel. Welcome back mga bossing ko. Siyempre, gaya ng dati, bago ko mag-umpisa, gusto kong pasalamatan ng mga walang sawa sumusuporta sa mga ginagawa kong kabutihan dito sa mundong ibabaw hanggang ngayong 2025. Diba? Parang DJ na tanga, diba? Siyempre, nandiyan ang Shinware. Shoutout kay Kuya Mabagtingla at kay Rojan Bagtingla, aka Bosyo ng Mundo. Shoutout Shinware, maraming salamat. Gracia Worldwide kay Boss J. Chris, yung mga suot ko na noong nakaraan, two-tone. Gracia Worldwide po yun. Thank you. Distinctive Clothing kay Madam Alex Liagas, yung mga acid wash na suot ko, distinctive po yun. Yan po yung page nila. Kung gusto nyo maka-score, PM lang kayo. Egocentric kay Papa Joseph Ada, yung mga suot ko noong nakaraang video, yon Egocentric po yun. Maraming salamat Papa Joseph. Crown Manila kay Kuya Nico Manning. Etong suot ko ngayon ay Crown Manila. Maraming salamat Kuya Nico. I love you. Siyempre, shoutout sa aking suot ngayon. Third collaboration po to ng Hypebeat tsaka Third World Clothing. Maraming salamat po kay Papa Terdy Leonides at kay Papa Benji Rayala. Maraming salamat sa inyo. At yun, syempre gusto ko rin kayong pasalamatan, kayong mga nakasubscribe at nakatutok sa ating ginagawang kakupalan gabi-gabi. Maraming salamat sa inyo mga parekoy at marikoy. Nga pala, malapit na tayo mag 30,000 subscribers. Syempre, gaya ng pangako ko, mamimigay ako ng cup at saka ng shirt pag umabot na tayo ng 30,000. Maraming salamat po. Subscribe na kayo para updated kayo sa mga katangahan ko gabi-gabi. Hawa-hawa tayo rito ng kabubuan. Game, etong battle na i-review natin ay quarantine battle to mga bossing. Ito ay battle ni Zendlook tsaka Harlem. Ito naging pukpukan tong battle na to. Wala ako neto nung naglaban sila. Wala akong battle neto, alam ko eh. Game, review natin. Isa po eh, 2021 to. Tig 2 minuto dapat. 5 ang hurado natin. Nanalo ng koito si Harlem. Piliin niyo mauna si Zendlook. Pakinggan natin unang banat, zoning 12. Zendlook. Umiinit ang dugo ko. Tanda na palaban. Kumukulo pag may panganib parang langis ng mabaylan. Kung sinubukan niya akong kilalanin, delikado kanyang buhay. Kung sinukat mo ang aking lalim, isang paa mo nasa hukay. Gantong klase. Nung sinukat mo aking lalim, isang paa mo nasa hukay. Kadalasan kasi 'di ba ganun tayo magsukat, yung parang ako yung sa mga ilog, nakahawak ako sa baging o kaya sa ano, kung anong pwedeng kapitan, tapos gaganunin mo. Hindi ko abot pre, malalim 'to. Yun yung inaano na isang paa mo nasa hukay. Hindi literal. Pero kasabihan kasi yun once na yung isang paa mo nasa hukay, ibig sabihin nun parang nasa panganib ka or pwede kang mamatay sa gagawin mo. Galing nun. Dito, ito yung kaputukan ng Zendlook na ano. Kaputukan ni Zendlook na talagang sobrang ano pa. Talagang sobrang, kasi bagong-bago pa si Zendlook na ito, pero talagang sobrang init niya na ito. Kita mo, intro pa lang, puta, pag sinukat mo lalim ko, yung isang paa mo nasa hukay. Lakas nun. Ang aking lalim, isang paa mo nasa hukay. Gantong klase ng kalaban ang pinakaayaw ko na makatunggali. Pagkat kailangan ko pang magpakababaw para lang magkatagpo kami. Manlalait ng mukha, mandadamay ng iba, yun ang sa kanya madidinig. Kung di mo kayang magtahi ng salita, tahiin mo na lang ang iyong bibig. Pataliman lang tong laban. Mahirap mahulaan, may tarina sa tulaan. Ang dila magaling, mapanghalina sa dulaan. Kanila wag tularan, mahina madalian na hulmahan. Ang linya karaniwan, paramihan lang ng rima at tugmaan. Dito ko believe kay Zendlook paano siya magtahi ng mga tugma. Bukod sa maganda yung pagkakatahi ng rhyming niya, yung yung pinakamensahe, buo rin, sobrang solid. Kumbaga, wag niyong gayaan to, magaling lang to sa tugmaan, habang ginagawa niya yung tugmaan ganon. Nasa dulaan, kanila wag tularan, mahina madalian na hulmahan. Ang linya karaniwan, paramihan lang ng rima at tugmaan.
Pare-parehas ng mukha. Hindi ba yun insulto? Palamuti lang ang tugma. Nasa mensahe pa rin ang punto. Halukay buhay, personalan, trabaho yan nila. Di ako katulad nyo mga langaw nakikinabang sa baho ng iba. Kala niya 2010 ito. Nagkakamali ang mama. Matatalino na ang mga tao. Dinadala sa mga asara na pangbata. Paano ako magugulangan? Sa torneo ay hindi. Hahakbangan ko lang tong magulang na parang naglilihi. Walang tatama ang sibilyan. Puro Hahakbangan ko lang tong magulang na parang naglilihi. Yung mga naglilihi kasi, kunyari ako, yung asawa ko yung naglilihi. Sabi nila, pag hinakbangan ko raw yung misis ko, or humakbang sa akin yung misis ko, lilipat sa akin yung paglilihi. Parang ako yung maglilihi. Ako yung magdadala. Galing nun. dala sa mga asara na pangbata. Paano ako magugulangan? Sa torneo ay hindi. Hahakbangan ko lang tong magulang na parang naglilihi. Walang tatama ang sibilyan. Puro rekta at mismo. Pundasyon mo ay guguho sa konstruktibong kritisismo. Kanilang stilong makaluma, matatapos ng husto. Kasi di uubra ang lumang mapa sa bago na mundo. Ba't di mo tanggapin? Ako'y mas mapanganib at mapusok. Ako'y tinik sa lalamunan, bakit hindi mo malunok? Sa tinagal mo ng ilang taon, wala ka pa rin nakuhang kampyonato. Naluma ka na sa liga, ang tanging titulo mo ay veterano. Na mahina at walang bilang sa mga alamat na tinitingala ko, oy, naging matibay ka lang na sanga para sa mga kumakapit na unggoy. Si Lucas ay hibang. Naging matibay ka lang na sanga para sa mga kumakapit na unggoy. Parang sinasabi niya na yung mga unggoy sa net or yung mga hindi pa rin nag-a-upgrade para sa battle rap, yung para magaling lang mang-asar, yung mga mahilig lang sa asaran, kumbaga si Harlem daw. Yung pinaka puno. Ikaw na lang, para ikaw na lang yung kinakapitan ng mga unggoy. Veteranong naiwan. Si Lucas ay hibang, baliw praning, ulo ko sira. Di ko kailangan ng mga biro mo, kaya kong tumawa mag-isa. Kapos mag-technical, sadyang kwela ka lang, Noy. Magaling ka lang magpausok pero di kita nakitaan ng apoy. Nangingengko'y magtanghal, yun ang kanyang obra na gawa. Gawin nating doble kara, dahil tiyak ikay luluha pagkatapos mong magpatawa. Unang bala na... Ina, sobrang solid ng round 1 ni Zendlock. Tsaka binabasag niya na agad yung gagawin ni Harlem dito na alam ko magpapatawa ka lang, kekengkuin mo lang ako rito. Sige, tingnan natin kung uubra yung panghingengkuy mo. Pero iiyak ka pagkatapos mo magpatawa. Galing. Harlem, pakinggan natin, sa buhay ito. Naka mag-e-rebat po. Zendlock! Ano ka mag-Harlem Shake? Pues get ready to get shook. Kasi yung style mo parang stash na luma kahit bagong kuha. Shit, yok. Shit, yuck. Zendlock. Parang ano daw? Ano ka mag-Harlem Shake? Pues get ready to get shook. Kasi yung style mo parang stash na luma kahit bagong kuha. Shit. Stash na luma. Shit, yuck. Galing ng pagkaka-Island, no? Shit, yuck. Yok. Yung style mo, yung style ko, tipong gini-get shook. Why would you send look? Sa tulad ko, na kung bumitaw, tang ina mo, I send nooks. Kung nilalako mo kamalayan, ako ay ghostwriter. Tang ina mo, I sell hooks. Kasi to be frank, Lucas, di ka magkaka-title sir na Godfather ng Harlem. Faka Luke Skywalker, ako si Darth Vader, kaya Luke, I am your father. Cut off your right hand, tignan natin kung makapag-magic ka pa. Luka, don't cheat, young blood puta, don't reach. May ranggo na akong General Comrade, isa ka pa lamang conscript. Stilo mo. Pasensya na, hindi ko alam yung mga nire-reference ni Harlem dito. Pero yung gano'n na mga MC sa loob. May ranggo na akong General Comrade, isa ka pa lamang conscript. Stilo mo, one-dimensional, kaya masasabi kong dimension ng agwat natin, no shit. Kaya sa Dimension Brad, punit ang yung Dimension at Realidad, Alfred with a dimensional sword, bitch! Faka multiverse of madness. Aking multi at verse,
Madness. Nakakabaliw. Ikaw puta, tanda-tanda mo na, binubulbul ka na at lahat, naniniwala ka pa sa kasabihan at sa lawi kain. Sinasalang mo sa battle bars mo. Pero ng aking sinala, weak kain. Sa tulad ko, nasik ang skill, I'm the fucking real deal. Di tulad ng mga nauna mong nakaharap. Yung tunay na pag-welcome sa'yo sa flip top, ngayon una mong malalasap. Kasi ano sinabi ng mga kasabihan, sa practical na technique man, kung maikli yung kumot, para hindi ka mamaluktot, patayin mo yung electric fan. Gusto ko yun. Gusto ko yung linya na yun. Pag may, kasi sinasabi nila ano eh, pag maikli yung kumot, mamaluktot. Kumbaga, pag konti lang yung pagkain, magtiis. Kung mahirap, magtiis. Ganun yung pinaka-ano nun. Hindi siya literal na pag maikli lang yung kumot, mamaluktot. Yun lang yung parang pinaka-inano, hinalimbawa. Pag maliit, ay pag maikli lang yung kumot, para di ka mamaluktot, patayin mo yung electric fan. Galing. Kasi ano sinabi ng mga kasabihan, sa practical na technique man, kung maikli yung kumot, para hindi ka mamaluktot, patayin mo yung electric fan. Di required mag-ulam ng munggo pag Biyernes. Di porket mabigat ang salitang ginagamit, mabigat na ang thought ng sentence, kaya mabigat ang ise-sentence. Kung sa tulad mong nag-aakalang porket nagbabanggit ka ng kung ano-anong elemento sa mga bars mo, master mo na ang elementong to. Yung nilalako mong dope bars, majujudicial killing kasi kasunod ng H-I-J-K, kaya L, amen na lang ba o? Lalagyan ko ng in-loving memory yan, lapid mong hinuhulma ko sa simentong to. Pag inabot kita ng one time, sa streets namin, walang gang sign. Handusay ka sa gilid ng pader at magsisilbing alaala mo na lang yung nakasulat na crank sign. Ganun dito sa Maynila, bay. Kaya yung mga sinashoutout mo kung ano-ano elemento, ayus-ayusin mo. Hindi natutuwa sa'yo. Si Atty. Rustico. Sarap mo saksakin sa tagiliran, tapos ilagay sa icebox yung kidney. Tapos ipapadala ko sa Australia, kay Topper Vizcarra sa Sydney. Ito yung mga sinashoutout ni Harlem dito, yung mga sinashoutout ni Arik. Pasambal kay Boss Pablo, tapos patadyakan kay Tristan Van XL. Kahit ano, reference ang gamitin ko, king ina mo, written ko pang God level. Kasi pinanood ko yung mga battle mo. Para sana may makuha ko reference sa kakaiba. Sobrang weak na mga banat mo, bineference ko lang yung mga shoutout ni Arik king ina. Kaya if you think you are the shit sa lupang tinatapakan mo, mas magiging pataba ka. Ito'y magsisilbing masamang alaala na ayaw mo nang maalala. Kung magsalita ka, kung inumukala mo matanda ka, sarap mo hatawin sa nguso ng tungkod para naman magtanda ka. Kung nagbabala kang at tirahin yung pagpapasugal ko, huwag mong tirahin yun, hassle ko yun, walang yaka. Bago mo ako tirahin doon, tang ina mo, tumaya ka. Round 1. Puta, pare sila magaling dito. Siguro kung pabigatan ng ano, mas mabigat lang talaga siguro yung, pero hindi yung sinabi kasi ni Zenlock na puro lang daw pagpapatawa gagawin ni Harlem, hindi kasi kumbaga hindi sumakto yung ano niya eh. Kasi dito hindi masyado nagpatawa si Harlem, mas marami siyang pinatunayan dito na parang yung style mo ano na yan, outdated na kumbaga. Pero kung ibabase natin sa punchline, dami ng punchline at saka mas mabigat, pero pakiramdam ko mas naging epektibo yung ginawa ni Zenlock dito sa round 1 eh. Pero hindi mahina yung ginawa ni Harlem ah. Pakiramdam ko lang mas naging epektibo lang yung ginawa ni ni Zenlock dito. Kumbaga ito yung battle na kahit walang crowd or may crowd, kung pakiramdam ko Zenlock pa rin to. Para sa akin mas epektibo yung ginawa ni Zenlock. Etong round 1 para sa akin Zenlock. Banat, pakinggan natin! Yun na yun, kalidad ng veterano, purbida, mapapahiya ka lang dito. Ngayon ipapakita ko sa inyo paano ang sapilitang pagre-retiro. Harlem, buburahin ko kanyang eksistensya. Kikilabutan lang ako sa pangalan mo pag ito'y bulong na ng aking konsensya. Tinutunaw na kristal, bawal na gamot, yun ang sekreto nitong mamang may edad. Palibhasa
Bawal na kristal yun ang sikreto nitong mamang may edad. Pampagising ng utak upang sulat niya magkalihab. Palibhasa luma na, matanda ka naman noy. Oo, sinaunang tao. Kasi kailangan pa ng bato para makagawa lang ng apoy. Simpleng anggulo, gawin yung malikhain. Hindi yung basta lang bulgar. Tiyak may paglalagyan ng mga nawala na sa lugar. Di ko kailangan ng kemikal para magpailaw ng bumbilya. Natural ang pinagmumulan ng aking kuryente. Maria Cristina. Matalino, eksperyensyado, magulang ka tama. At porket ba sa akin ay mas matanda ka, ikay maaari ng mangmama. Sa kalawakan ng eksena, pare-parehas lang tayo mga tala. At ayon sa mga sayantipiko, ang mga bituin mas maliwanag kapag mas bata. Mahal ko tong ginagawa ko, ang aking pag-ibig madiin. At sa butas ng misteryo ako may lihim na pagtingin. Nakatinging nakanganga sa puno ng pagtataka. Nung ang tradisyon ay aking binali, may nabuong bagong sanga. Tinitingala sa sobrang kulay parang aurora borealis. Kakausapin ka ng Diyos sa pamamagitan ng apoy parang si Moises. Kaya basag itong gurang paghumadlang sa Makatang Maralita. Pugita sa Pasipiko sa sobrang lalim ng tinta. Putang ina mo. Galing nun. Pugita sa Pasipiko sa sobrang lalim ng tinta. Galing. Kaya basag itong gurang paghumadlang sa Makatang Maralita. Pugita sa Pasipiko sa sobrang lalim ng tinta. Buti na lang sila balakid, batas, apok at sayad ang napili kong hangaan. Di man gaanong sumisikat pero yung lirisismo pang talaan. Nire-respeto pa rin ang mga henerasyon na bago. Hindi katulad nyo, payaso! Mga katulad mo, laos! Kinakalimutan na lang matapos pagtawanan ng tao. Kaya matuto kang lumugar. Oras ay dinasang-ayon pa sa'yo. Nang hihingi ka na lang ng apoy, ako na bagong may hawak ng sulo. Naiwan sa kahapon, ekis na ngayon, ikay sira na orasan na pag-iwanan ka na ng panahon. Aanhin mo ang dami ng iyong pinagdaanan. Kung nakapikit ka habang naglalakad, kumpara sa taong hindi pa nagsisimula, subalit nakita na ang lahat. Wari ata nagkamali ka ng nilakad na landas. Aabante ngayon tong bata pagkat tumanda kang paatras. Pero nagbukas si Enigma ng bagong oportunidad na agad mong pinasok sa paglaon. Akala mo ay bukas na pinto, yun pala ay pintuan ng kabaong. Panahon na namin to! Ikaw ay aalis na din. Kung lumilipad ang oras, sana sa langit ka dalhin. Tayo, palang banat, Harlem, pahinga natin to. Ganun pa rin, malakas pa rin si Zenlock dito. Tsaka, pakiramdam ko nasa tamang oras sila. Sumusunod sila sa oras ng isang buhay. Ganun pa rin, lakas pa rin ni Zenlock, round 2. Mahinga natin round 2 ni Harlem. Drugs na naman ang tinira sa pagbabattle. Ang ina, sauce. Ano mga itsura mo? Puta, parang island hopper na konyo na source. Ang inang ribat yan, no? Tinira sa pagbabattle. Ang ina, sauce. Ano mga itsura mo? Puta, parang island hopper na konyo na source. Kaya yung mga banat ko talaga, tarantado, walang kapares. Anong isda, pugita? Putang ino, pag sinalang kita sa mantika, ang aabutin mo, fried puset. Ang inang style yan eh, no? Clash kong clash talaga. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung bakit dahil dyan sa style mo, ay nagmumukha ka ng tanga ka. Ika'y didiretsuhin ko na, wala nang paligoy-ligoy pa. Isang bagay na tulad mong left fielder, puta hindi magawa-gawa. Eto ginamit mo kay GL. Tapos ginamit mo kay JR0, yung linyang guhit ng palad. Kala ko ba, kapatagan ng kaalaman na yung tinataglay, napakalawak. Puta, apat palang battle mo, tayo na nagre-recycle ka na kagad. Kung sa bagay, kung kasasabihan at kasalawi kain ka lang naniniwala, paano mo babaguhin ng guhit ng yung palad? Pag sinampal kita ng kaliwat kanan, ganoon ako magre-recycle ng guhit ng palad. Sampal na sobrang lakas winig ng mga monghe sa Himalayas. Putang ina.
Sampal na sobrang lakas rinig ng mga monghe sa Himalayas. Mga monghe, mga tahimik yung mga nagko-concentrate talaga yun Uy, puto may sinampal doon Parang gano'n yan Uy, sinampal doon Tangina, parang gagot si Harlem. Kung sa bagay, kung sa kasabihan at kasalawi kaing ka lang naniniwala, paano mo babaguhin ang guhit ng iyong palad? Pag sinampal kita ng kaliwat kanan, ganoon ako magre-recycle ng guhit ng palad. Sampal na sobrang lakas winig ng mga monghe sa Himalayas. Aking bara hits the high notes, parang tinamaan G-spot ni Mariah, putang ina ka. Eto yung gustong-gusto ko doon. High notes, parang tinamaan yung G-spot ni Mariah. Ng palad. Sampal na sobrang lakas winig ng mga monghe sa Himalayas. Aking bara hits the high notes, parang tinamaan G-spot ni Mariah, putang ina ka. Aking bara hits the high notes, parang tinamaan G-spot ni Mariah, putang ina ka. Ako'y toxic na isda, kaya wag mo akong minamata. Sablay ang sipat mo kung sa tingin mo kaya mo kung meron kang mahinang mata. Ingat ka kasi pag sakin ikay napasubo, iwan na kitang disfigurado at paralisado parang tinamaan na sakit na minamata. Pa-comment down below sino nakaintindi nun, tangina mo, pakyo ka. Kaya ano sinabi ng estilo mong pasikot-sikot, paligoy-ligoy at paikot-ikot? Mga tulad kong well-rounded ang skillset, tarantado, hindi mo mabibilog. Tumakbo ka din sa isip ko. Kaso ang bobo mo ay kay natisod. Tangina mo, hindi ka malalim, ikaw ay malibog. Simple lang, di ba? Rekta. Kasi kung pinapasok mo yung mga makalumang verso sa makabagong eksena, ako dito sa battle scene, puta, binabago ko yung meta. Ako'y egotistic na schizophrenic, tas tatapatan mo ng bipolar mong flow? Please, sir. Tatapatin na kita pag nagra-rap ka, parang abnormal na Filipino teacher. Di ba? Tanginang klase ng tao yan. Alam mo anong bagay na rap name sa'yo, ha? Lil Pilosopong Tasyo 1. Kasi ako'y taskmaster pag on the fly na may pagka Bruce Wayne with the prep time. Di mo ko kayang tapatan magpakailanman kahit umabot ka pa ng 10 tries. Pag inunatan kita ng punchlines, kahit yung buhok mong kulot, uunat parang french fries. Hindi ko titigilan pag tira sa'yo, tangina mo hanggat di kayo mayamit senpai. Kasi sobrang hina ng mga banat mo, para magtunog malakas, kailangan mo pang ibigkas ng pasigaw ng nanggigigil. O sobrang lakas ng mga punchlines ko. Daig ko pa source ko, masyadong malakas, kahit pabulong ko na lang dinideliver. Damn! Ang gagawin niya lang naman, mag-wordplay na sa lawi ka in, tapos i-deliver niyang iba't iba ang pitch. Patatayiin mo, pues, ikaw hihiwain ko ng malalim, tapos tatayiin ko, tapos after 3 hours bubunutin ko isa-isa yung stitch. Kasi yung battle rap, parang sibuyas, there's fucking layers to this shit. The pen is mightier than the sword kasi yung aking pen pang verbal kill. Di pwedeng inaasa mo sa kasabihan yung punchline, dapat every verse ay kill. Di pwedeng sabi-sabi na nga, tapos sasabihin mo pa, dapat every verse ay real. Tanginang gandang punto nun. Hindi yung sabi-sabi na nga sasabihin mo pa. Pwedeng inaasa mo sa kasabihan yung punchline, dapat every verse ay kill. Di pwedeng sabi-sabi na nga, tapos sasabihin mo pa, dapat every verse ay real. Dapat totoo, hindi yung sabi-sabi lang. Grabe tong round 2 ni Harlem para sa akin. Grabe tong round 2. Ina mo, nahirapan ako idugtong yung multi na yun. Alam mo dapat kadugtong nun? Di ako yung usual suspect para bang si Verbal Kint. Kaso di pasok yung multi. Alam mo yun, yung usual suspects na movie? Maganda yun, bobo. Panoorin mo, ha, sir? Sige, panoorin mo yun, tapos pag napanood mo na, tsaka mo ko tawagin kay sir! Kaya di ba ako tapos na nagtago pa? Kaya sa mga players ko dyan na nanonood, gusto ko lang kayo i-shout out. Tanong nyo sa kanila, alam nila na panisisend lock sa akin, sa bilis ko mag-send ng cash in at cash out. Ikaw na, putangin mo! Malakas si Zenlock sa round 2 pero ito yung Harlem na ito na yung Harlem na nag-jokes ng mga solid tapos para sa akin ang ganda nung ang ganda nung yung mga sabi-sabi na nga sasabihin mo pa. Dapat yung mga sasabihin mo totoo.
Tapos, yun nga, yung naabot daw yung G-spot ni Mariah. Ang solid nun. Sobrang galing din ni Zedlock ng round 2 eh. Pero para sa akin, mas natripan ko yung ginawa ni Harlem dito. Para sa akin, round 1, tabla, round 2, Harlem. Ayun natin round 3. So, ayun. Profit agad, boss. Ganun lang. Ayun na naman yan, Profit boss na. Profit na naman 430 ka. Let's go. Nakakahiya! Ako pa naman yung naturingan na Bisaya. Pero pag hinamon kita ng purong Tagalog, siguradong di mo kaya. Ganda nun. Pero pag hinamon kita ng purong Tagalog, siguradong di mo kaya. Nakakahiya! Ako pa naman yung naturingan na Bisaya. Pero pag hinamon kita ng purong Tagalog, siguradong di mo kaya. Oo nga, no? Bisaya nga pala si Zendlock, pero kung managalog si Zendlock, puta, ang tatas. Tapos alam mo yung buong-buo yung Tagalog niya. Hindi lang buo, napakalalim pa ng mga ginagamit niyang salita. Ang ina, oo nga, galing. Muling nabatid ang kanyang presensya. Bakit ka nandito? Baka nais mo lang magnakaw ng bunga sa paraiso. Nawala, tas lumaban ulit, pero mahina na siya mismo. Kaya di nakakakumbinse ang iyong pagbabalik na parang Hesukristo. Sa haba ng balbas, hawig niya yung Panginoon na sinasamba ng mga Kristiyano. Oo, Hesukristo, kasi nga ikay pinako ng Romano. Kung ang pag-ibig sa wika ay kasalanang masusukat sa timbangan, daig ko paparing ng mumulestya ng bata sa loob mismo ng simbahan. Itong kaibigan ni Tamad, Inglesero muragbuang, malansang isda, traidor, kasabayan ni Juan. Perpektong anggulo, sa salita ko ay siksik, nang hahalukat ng butas ang aking dila, animo ay tik-tik. Ikaw, binababawan ng tula para sa masa. Nakakapangduda kung totoong mahal mo ang mga tao, hindi mo sila papakainin ng basura. Gusto lang magbakasakali kung kaya mo pa ngayon, habang ako buo ang loob, porsigido magkampiyon. Inaabangan ako ng mga tao dahil sa mga barang maganda. Ikaw nandito ka lang naman bilang respeto sa matatanda. Magkasakit ka sana bilang karma sa pag-iwan mo sa kaibigan mo, aray. Paano magkakakorona si Poncio Pilato, magaling maghugas ng kamay? Sa bawat... Magkakakorona si Poncio Pilato, magaling yung kalakasan ng COVID-19 na ito Galing. Tas yung sinasabi niyang kaibigan, si Juan Lazy. Sa pag-iwan mo sa kaibigan mo, aray. Paano magkakakorona si Poncio Pilato, magaling Yung corona, kung paano mag-champion. maghugas ng kamay. Sa bawat aspeto ay duwag, kanyang kaba na didinig. Basura ang iyong puso, kaya may mga daga ka sa dibdib. Ang galing nun, basura ang iyong puso, kaya may mga daga ka sa dibdib. Ang lalakas. Alam mo, kay Zendlock ko naririnig yung mga matatalinhagang talaga na alam mong sa kanya nang galing talaga. Basura ang iyong puso, kaya may mga daga ka sa dibdib. Sa baguhan itinabi, nagmukha lang estupido. Huwag mong sabihing aral mo na ang mundong to, hindi ka hiyograpiko. Kahit magbakasakali, ikay mahina o Diyos ko. Parang Antarctica, mananatili ka sa baba, ano man ang ikot ng mundo. Sobrang bano! Tas gusto tawaging alamat, libro ng kahapon na ligaw sa silid aklatan ng hinaharap. Pagkatapos nila sa 2x2, oo, sila ay halos di na matanaw. Kahit kumain ng kabute, wala kayong makikita na galaw. Level ko pang tuktok ng araw, kapag mga bulong dadalaw ay sa tatsulok aapaw. Anggulong triangulo ang nabuot na halaw, kanyang tunog mababaw para kang tulog na langaw. Masdan mo na lang ang takip silim at ang paglubog ng araw, palagi kang nasa ilalim dito sa mundong ibabaw. Di mo na may babalik ang panahon, ang inyong larawan ay kumupas. Di mo kayang makipagbunong braso sa mga kamay ng oras. Kaya salamat Ginoo at mi ultimo adios. Isang karangalan para sa akin na sa akin ka magtatapos.
Damn! Dito, kita ko na yung enerhiyang tinodo ni Zendlock. Tsaka yung niya, yung napili niyang angulo, talagang binaon niya ng malalim si Alam mo yung Antarctica, kahit anong ikot ng mundo, mananatili ka sa ilalim. Dito parang binastos niya na ng todo si Harlem. Kailangan masabayan ni Harlem to. Round 1 tabla, round 2 Harlem. Mahinga natin round 3. Laban to! Okay na! Okay na yun! Okay na! Okay na! Alam mo, sa kabila ng mga panlalait na binato ko sa'yo, bilib ako sa estilo mo, bata. May lalim, may diin, tas may aral pa na mabupulot sa iyong mga bara. Okay na sana. Kaso nabasa ko, nag-post ka ng video ng cover song ng crush mong Baby Cakes. Tas ang caption mo, bro, kung picture kasama kang premyo sa isa buhay, sigurado magcha-champion ako. Putang ina mo, eto na. Eto na yung Harlem na puki ng inakupal na Harlem. Picture kasama si Alex Valerie ang premyo. Magcha-champion ka ba, pre? Tantado ka pala eh. Ano yung banat mo ng kamalayan? Kalawakan, puta, picture lang pala ng babae ang habol mo. Pilit kang nagpapakalalim, pero napakababaw lang naman pala ng pangarap mo. Ayun na. Dito na, nabutasan. Kaya pala sa Enigma, gusto na mag-champion ka, Brad. Sa laki na matitipid niya, puta, picture lang ba yan? Wala na. Alam mo yung sobrang, sige, mamaya, patapusin muna natin. Lahat ng MC dito ang hangapin, kaya nagva-rap para yung pangalan nila maihanay sa greatest greats. Tapos ikaw, kaya ka lang pala nagva-rap, putang ina, para mang Baby Cakes. Para kang si Lip Cram ugok. Yung lupang tinatapakan mo lang ang matibay, pero ikaw, marupok. Nagpapaulang ka ng kamalayan sa kapatagan, hindi para mamunga, bagkus para madiligan. Ang kulay lupa mong bayag na tigang at tuyot. Nakikita mo ang yung tunay na saloobin sa tuwing naririnig mo yung baby ko sulot. Baby ko Sigulot. Ba yun? Yan, eto na. Bali, pare silang magaling mag-perform dito. Pero para sa akin, ito sabihin ko na agad, na anong nilamang ng veterano talaga dito. Para sa akin, yun, yung ginawa kasi ni Zendlock, nasa lang siya eh. Nasa isang lang siya eh, nasa isang dimension lang siya, kumbaga. Binira niya si Harlem na, kumbaga, mga napili niyang angulo na napag-iwanan na ng panahon, isang veteranong naiwanan ng panahon. Pakiramdam ko kasi yung 2 tsaka 3 ginamit ni Zendlock, halos parehas lang ng angulo eh. Hindi katulad ni Harlem na pinakita niya, binasag-basag niya yung style ni Zendlock. Tapos, ngayong round 3, hindi lang yung Zendlock yung binasag niya, pati yung realidad na buhay ni Zendlock. Alam mo yun, yung parang ganito ka sa battle, sinira ko yon. Tapos ngayon, sisirain naman kita sa totoong buhay mo, na ganito ka. Ayun ang kinalamang ni Harlem dito para sa akin. Dito sa round 3, hindi pa to tapos, pero para sa akin, puta, butas na si Zendlock dito. Ang ganda nung napili niyang angulo. Kaya ngayon alam na namin ang yung tunay na kulay. Bago mo i-prioritize na manalo sa isa buhay, gusto mo na yung priorities mo sa buhay. Yami ka pang hayop ka na nagpapalawak ng kaalaman. Kaso imbis magpakabalakid, putay kayo nagpapakabadang. Tapos, Yun na. sa isa buhay, gusto mo ikaw ang mag-champion? Matuto ka munang sumuot sa nagbabaga na karayom kasi bago mangyari yun, mabibilad ka muna sa araw at mabababad sa mga dambuhala na alon, di mo yun makukuha, kakababad sa UG's, Pornhub at kayatan.com. Sin! Where's your fucking manners, bro? Kasi I just one lagi nagjajakol mo kung ikaw panay-panay. Kaya Enigma, pag humingi ng FMC na kalaban to, alam ng pakay, patay. Kaya pala subconsciously,
Lagi mong ginagamit sa mga linya mo yung salitang palad at kamay. Wala. Kasi lagi kang nagjajakol. Alam mo anong bagay na kasabihan sa'yo, tol? Time is gold. When watching gold. Kaya pala putang ina mo, pag nagsisiyar ka, ang tagal. Tandaan mo, pag umihi, yung tite, pinapagpag, hindi sinasalsal. Kaya, Apex Predator, ikaw Presex Predator. Kaya ka lang naman nagtitiktok kasi pinagjajakol mo si Bella Ford. Basta tandaan mo! Gawin mo na lahat, huwag ka lang sisibak ng syota ng kapwa mo MC. Patsupa ka lang. Kasi ako mukhang pera ako, pero di tulad ng ibang MC dyan na parang magkapera, nagpatsupa na lang. Kasi pwede mo mapredict, pero di mo... Kasi pwede mo mapredict, pero di mo mapipigilan ang hatid kong onslaught. Akala ka ba nakikinig? Pera, MC, patsupa, o boss lots! Tangina mo, bilang binato si Apex dun ah. Hindi mo mapipigilan ang hatid kong onslaught. Akala ka ba nakikinig? Pera, MC, patsupa, o boss lots! Kaya, you can't be a real MC kung di mo mapigil ang yung libidinal energy. Psychoanalytics bars cause I only slip my tongue when I spit lyrically. On some Sigmund Freud shit. Ramdam ko na ang victory, parang pangalan ko ay Boy Bits. You're not a boy bitch, kaya man up. Kahit patay ka na, ibibigti pa kita uli. That's how I make look stand up. English at Tagalog doesn't matter. Burst ko may penetrate. Iba yung nagpapabigat sa weight class sa mismong bars na pang heavyweight. Iba yung nagpapabigat ng bar sa mismong bars ina-elevate. My mind's in a deadly state, tsak ikaw ay delicate. Swing ng aking axe, Darius, pag ikay dinesimate. Ng aking point man ay para ka na point blank. Headshot ng 38, gusto mo ng inner peace, pues sa aking peace habang buhay ka magme-meditate. Oh, naghihintay pa kayo ng ender, bakit? Nakakabitin ba? Bakit ko ba yung ender? Hindi putang ina, finish na. Sobrang solid ng round 3 ni Harlem dito, pero napansin ko lang sobrang haba. Kumbaga mas marami siyang naisuntok kasi mas mahaba yung rounds niya. Pero siguro kung puputulin pa rin natin, siguro pwedeng tumabla to eh. Kasi napansin ko mas maraming kumbaga dumami yung punchline dahil sa dami ng dahil sa haba ng oras eh. Pakiramdam ko overtime si rito si Harlem. Para silang magaling sa round 3. Nagustuhan ko yung napiling angulo ni Harlem dito sa round 3. Sobrang pasok yun para sa akin. Pero yun nga, dahil overtime siya, siguro babawasan natin yun. Siguro round 3 bibigay ko ng tabla. Siguro kung pinutol niya yung kanina, yung hindi niya masyadong dinagdagan sa kanya yun, kay Harlem yun. Siguro bibigay ko ng tabla tong round 3. Round 1 tabla, round 2 Harlem, round 3 tabla. Pero kung ibabase natin to sa overall performance, yun nga, mas maraming nagamit na angulo si Harlem kumpara kay Zendlook. Para sa akin, Harlem tong battle na to. Pakinggan natin ng judges. Flip top, zoning 12, Zendlook vs Harlem. Tanga na yun ang laban, mag-i-spam best para sa alam ng pareho. Tanga na, tingin ko lahat naman sang-ayon talaga. Kung non-tournament battle to, putat, isa yun sa mga ilang tabla sa buong liga. Pero sasabi ko, round 1, round 2 tabla talaga eh. dahil tournament to, advancing sa tournament, boto ng Maurado, 3-2. Magigay. Kahit lang ako, boss. Tuwang kita. Hey, para kay Zendlook. Shout out Harlem.
bagong responsibilidad. Pero si Harlem, di na yan mabubura, men. Di na mabubura. Sige, pakinggan natin. Salamat. Yo, yun, congrats kay Sendok. Shout out kay, Good Shirt, Wake and Bake, sa mga sponsor. Yan. Pero ito yata yung ito yata yung battle na pagdas ng battle, parang, daw si Harlem dito. Wala kasi ako dito nun parang binatikos niya yung mga judges. Ewan ko lang totoo yun Pero pakinggan natin ng judges. Okay. Sobrang solid ng laban. Pero Ito, isa sa mga, para sa akin lang opinion ko, isa sa pinakamagaling na mag-judge para sa akin. Si Apok. Pinakamagaling magpaliwanag. Kumbaga, sasang-ayon ka rin sa kanya kung bakit niya binoto yun. Para sa akin si Apok. pinili ko si Harlem. A-game, ito yung pinaka-best na Zen look na nakita ko so far. Pero at the same time, ito yung pinaka-best na Harlem na nakita ko so far. Pero yung deciding factor ko, since A-game sila sa pareho, yung angles. Yun nga, sa angulo talaga. Yung angulo kasi ni Zenlock umikot lang sa veterano, napaglumaan, napag-iwanan, yun nga. Yung ginamit kasing angulo ni Harlem, sobrang, lalo na yung round 3. Sobrang lupit nun. Paano niya nasilip yung, eto naman, sa totoong buhay naman kita sisiraan. Yes, kumbaga punto per punto punches ni Zenlock, lalo na yung Atlantic sa ilalim pa rin kahit anong ikot ng mundo. Tangin na solid yun. Pero yung pagiging tactician, yung strategy ni Harlem, yung umangat sa akin. Yung kay Zenlock, more of veterano ka na, which is ang dami ng, di ba? Doon talaga. gumawa nun, magre-retiro ka ng ang dami ng gumawa nun in the past. Although he pulled it off effectively. Pero sa ganong klaseng laban, yung mga little things na kailangan mo tignan anong magsiseparate sa kanilang dalawa. So, yun, Harlem. Dahil sa pag-clown nung style, yung the way, and yung sa third round, yung paano yung sa, yung picture ng babae. Tapos paano na breakdown, nag-branch out creatively. Yun, solid yun. Unique, yun, wala. Kaya isa si Apok din talaga sa mga gustong-gusto ko pag nagja-judge si Apok. Talagang pinapakinggan ko dahil ang galing kasi talaga Talagang puta, alam mo malalaman mo talaga sa judges. Isang judges na talagang nanood, tumutok, talagang ginampanan yung hindi ka tulad ko, di ba? Ewan ko kay Arik ba't pinagja-judge ako Hindi ko alam Wala pa na ganun. So, yun, Harlem. Yung ako naman, pag nag-judge ako talagang per round. Round 1-2 para sa akin, Zenlock talaga. Kasi basta para sa akin, mas tumatak yun. Yun, to kay Plasma. Yun, hanggang dito na mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out.